Magandang araw po sa inyo lahat. Latest weather update mo muli tayo October 5, 2023. So patuloy pa rin po natin binabantayan ito nga pong si Bagyong Jenny na ngayon nga po ay malapit na makalabas ng PAR at papunta na ito, tinatahak na nito ang direction po sa island po ng Taiwan. So ang bagyo pong si Jenny ay muli pong namata na may estimated pong layo na 140 kilometers north of northwest of Itbayat, Batanes po yan. Pero ang hangin niya po ay mas lalo na pong lumakas ngayon. Nasa very strong typhoon na po siya, which is pumalo na nga po sa 205 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso pong pumapalo sa 215 kilometers per hour. Pa northwestward pa rin po ang kilos sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So makikita nyo naman sa ating pinaka live radar etong si Bagyong Jenny. Ngayon ipapasok siya sa tinatawag natin na super typhoon category. So sana nga bago siya maging super typhoon ay makalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. So makikita nyo mas tumaas pa nga po pala nasa 220 kilometers per hour na ang lakas ng kanyang hangin Parsirkulasyon ng hangin niya pa northwestward at posible pa itong lumakas sa paglipas lamang po ng ilang mga oras. Pero ang maganda po dito ay malapit na po ito makalabas ng Philippine Area of Responsibility at tinatahak na nga po ang direction papunta po sa Taiwan. So yung mga lugar po na bahain sa Pilipinas sa Metro Manila, sa Luzon, mag-ingat pa rin po kayo sa banta po ng malakas na pag-uulan, lalong lalo na po sa Itbayat, Batanes, sa Batanes area, which is nakataas po ang storm signal number 1 hanggang signal number 3 dahil nga po sa lakas ng bagyong si Jenny. Patuloy pa rin tayong maging maingat. Linisin po yung mga lugar na bahain dyan, especially dyan sa Metro Manila, sa mababang lugar dyan. Mag-ingat po kayo dyan sa banta mo lang pagbabaha. Gayun din po, mag-ingat din po yung sa matataas na lugar. Mag-ingat po kayo sa banta po ng landslide dahil kapag nagkaroon ng malakas at patuloy na pag-ulan, lalambot po ang lupa at ito yung posibleng maging cause ng landslide. Maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad na mangyari dahil never and ever po natin mape-predict ang galaw po ng panahon ng bagyo. Pabago-bago po yan, lalo na po ngayon malakas po ang bagyo na ating tinatahak o pinagdadaanan. At ang maganda lang po dito ay palapit na po ito makalabas ng PAR. Siguro oras na lamang po ang bibilangin dito ay nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante dahil meron tayong mga southwest monsoon or hanging habagat nga po na siya nagpapaulan tuwing hapon at sa gabi. Kaya kung may mga lakad po kayo sa gabi at sa hapon, mas maganda i-check muna natin ang panahon kung maulan ba o hindi, o yung condition ng ating lagay ng panahon, kung yung bagyo ba, kamusta. Check muna natin mabuti bago tayo umalis. So patuloy ko po kayong i-update, and please ako yung nakikiusap, paki-like, subscribe po, and pahit na rin po ng notification bell for more weather updates po para updated po kayo daily weather updates po natin. Maraming salamat po.